Sa police report, nagpakamatay sa pamagitan ng pag-inom ng laso ng isang 5th-year mechanical engineering student dahil sa sobrang sama ng loob matapos na hindi makagraduate sa kanilang paaralan sa Bacolor, Pampanga. Ang pamilya ng estudyante masamang-masama ang loob sa paaralan dahil daw sa pagpapaasa sa kanilang anak na makakagraduate ngayong taon. Narito po ang aming eksklusibong report. Naghihinagpis ang mag-ina na lumapit sa aming tanggapan kaninang umaga. Kwento ni Aling Yoli Masa, umuwi raw silang mag-ina na kapwa OFW galing pa sa Saudi Arabia para lamang dumalo sa graduation ng kanilang anak na si Kenneth. Pero sa halip na masayang pagkikita, bangkay na lamang ng anak ang naabutan nila. Sir, nakita ko po nakakahon yung anak ko. Sobra pong sakit. Kasi makikita mo yung kuya mo na nasa kahon. Tapos, ako tinulungan ko siya simula first year college kami. Sabay kami. Giit ng nanay ni Kenneth, nagtataka sila kung bakit hindi pinayagan ng pamunuan ng Don Honorio Ventura Technological State University ang kanilang anak na makagraduate sa kabila ng mga kumpletong records nito sa kanyang paaralan. Pinakita pa ng mag-ina ang mataas na grado ng anak at maging mga larawan sa thesis at defense nito. Nakakuha rin ng mataas na grado si Kenneth sa kanyang pre-board exam para sa mechanical engineer. Ipinakita rin nila ang ginamit na program sa graduation ng school nitong nakarang Abril 5 na kasama pa ang pangalan ni Kenneth sa mga kandidato sa graduation. Everyday po nag-uusap kami ng anak ko, masaya. Tapos yung pong bago ako umalis na March 20, tuwan-tuwa po siya na sabi niya, ma, totoo na to. Sabi niya, gagraduate na ako. Aminado silang 8 taon daw kinuha ni Kenneth ang kurso na dapat ay 5 taon lamang. Kaya sa sobrang tuwa, ipinagpagawa raw ito ng bahay ni Aling Yoli bilang regalo sa kanyang graduation. Kotse naman daw dapat ang ireregalo ng kanyang kapatid. Yung last message po sa akin ni kuya ko, kasi po binibili ko po siya ng sasakyan kasi sa graduation gift ko po sa kanya. Tapos sabi niya, Leng, labas mo na yung sasakyan ko kasi gagraduate na ako. Ang pamunuan naman ng paaralan iginiit na meron daw problema si Kenneth sa school kaya ito hindi nakagraduate. Aabot daw sa 20 subjects nito ang walang grado. According to the registrars, may checklist po dala-dala niya, mga around ilang subjects, mga ibang mga around 15 to 20 subjects na walang grade. Pero marin itong itinanggi ng nanay ni Kenneth. Paano raw napasama sa listahan ng mga gagraduate ang kanyang anak kung meron itong mga back subject? Ngayon yung pinapakita ng school, English 1, papakuhanan mo ng 5th year, makakaabot siya sa 5th year kung meron pa siyang English 1 na tinitake. Ang sakit-sakit ng ginawa nila sa akin. Pinaasa ako, hindi ako gagraduate. Last breath po, yun ang sinabi niya sa tito niya dahil po ako, nasa ere pa po ako noon. Paliwanag naman ng eskwelahan. Ang policy namin, pag during first semester, ini-inform nila ng mga 5th year standing candidates for graduation. Tila nakahanap naman ng kasangga ang paaralan sa Commission on Higher Education o CHED sa Region 3. Wala raw silang balak imbestigahan ang insidente. Cannot make any conclusions na may pagkakamali yung school because the school, they have their reasons, for example, for not allowing their students to graduate. We will accommodate them. Kasi the word investigation is too strong actually, you know. Parang it's exactly an investigation. We will inquire from the so what happened. Pero nabatid ng PTV News, nakaklase pala sa high school ng opisyal ng CHED, si Hernandez, ang opisyal ng naturang paaralan na aming nakapanayam. Hindi naman ito itinanggi ng dalawa. Pero ang pamilya ni Kenneth tuloy pa rin daw sa paghahanap ng hustisya. At syempre po, gusto ko po may managot. Kasi although yung anak ko yung gumawa niyan, siyempre may dahilan bakit niya ginawa. 8 years po siyang nagtiyaga, sir. Erwin Tulfo para sa Bayan.